Mga kapatid sa pananampalataya, si Iblis, Satanas, na isinumpa, a'udhu billahi minas shaitanir rajim, siya po ay hindi nagtagumpay. Naudyukan ang mga Muslim para sambahin ng mga Muslim ang rebulto. Bigo si Satanas, naudyukan ang mga Muslim na sambahin ang Black Nazareno. Bigo si Satanas na sambahin ng mga Muslim ang araw at ano pang mga Diyos-Diyosan. Ngunit, ito ang malaking ngunit, tibang-tiba si Satanas. Tagumpay na tagumpay si Satanas sa pagtatanim ng mga butil ng sama ng loob, galit at puot, tapuso at kalooban ng mga Muslim. Saan ang katibayan mo? Hindi na kailangan ang data. Huwag ka na maghanap ng data. Simple-simpleng katibayan, pumunta ka sa sementeryo at makita mo mga nakalibing Muslim pinatay ng Muslim. Puut ng Muslim sa kapwa Muslim. Allahu Akbar. Dito tagumpay na matagumpay ang mga alipuris ni Satanas, ang pagtatanim at pag-aalaga ng sama ng loob sa kalooban ng Muslim kontra sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Masakit, pero totoo. At ito po ang paksa ng ating khutbah. Alam ninyo mga kapatid sa pananampalataya, napakarami ang mga mabubuting bagay na nasisira, nawawasak ng dahilan sa samaan ng loob. Halimbawa, mag-asawa ng dahilan sa samaan ng loob na inaalagaan, unti-unting napupunit ang pagsasama ng mag-asawa hanggang sa ang kaduluduluhan ay broken home, divorce. May mga magkakaibigan ng mga matatalik na ng dahilan sa inaalagaan na sama ng loob sa kapwa mo ay nauwi sa malugo na murder. At ito ang masakit. May mga gagawa sa dakwah, mga duat, mga daiyah, na dapat sila ang ating mga salamin sa pagrespeto sa isa't isa, pagmamahal sa isa't isa, pagpipigil sa galit, pagpapatawad sa kapwa. Ngunit sila pa ang nakikita natin na huwaran sa pagtatanim at pagpapalago ng sama ng loob at sumpaan ng pagkawasak sa isa't isa. Allahu Akbar! Ano ba ang layunin ng dakwah? Ang layunin ba ng dakwah para ma-Islam ang Pilipinas? Hindi yan trabaho ng dai. Trabaho yan ng Allah. Ang buksan ng puso mo, buksan sa iyo ang liwanag ng patnubay. Ito ay trabaho ng Allah. Ang trabaho natin na mga manggagawa, ipaating lang ang mensahe sa paraan na kalugod-lugod sa Panginoong Allah. Ang tanong, paano magiging kalugod-lugod sa paningin ng Allah ang pagdadawa ng ilan na mga manggagawa sa dawa na ang itinatanim sa kanilang kamalayan, lalo na sa mga ordinaryong mamamayan, ordinaryong Muslim, ay puot kontra Muslim. Allahu Akbar, subhanallah, nag-aalimurahan sa social media. Ha? Kasi mga manggagawa sa dakwah nang dahilan sa samaan ng loob ng mga Muslim, walang pakialaman kung madulo ang puso mo. Samaan ng loob na dahilan kung bakit walang malasakit sa kapwa, kahit mapahamak ka pa, panunuurin ka lang at
natutuwa panalihim ang kapatid mo sa pananampalataya kapag ikaw ay nagdurusa na kaniyang kapatiran. At ito po talaga, dito palakpak ang mga alipulis ni Satanas. Mga kapatid, nakakalimutan ba natin? Nakakalimutan ba natin ang dakila na kahalagahan ng pagpipigil ng galit at pagpapatawad mo sa kapatid mo sa pananampalataya upang makamit mo ang pagmamahal ng Allah? Pagpipigil sa galit, pagpapatawad sa kapwa, para makamit mo ang pagmamahal ng Allah. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Chapter 3 verse 134, malapit-lapit na pakahulugan. Ang mga yaon na gumugugol, ibig sabihin ng gumugugol, gumagasta. Gumagasta ka para sa Allah. Gumagasta ka sa landas ng Allah. Ang mga yaon na gumugugol sa kasaganaan at sa kahirapan, either mayaman ka o mahirap ka, marunong ka gumasta sa landas ng Allah. Balikan natin. Ang mga yaon na gumugugol sa kasaganaan at kahirapan, na pinipigilan ng galit, na pinapatawad ang mga tao, kaduduhanan, minamahal ng Allah, ang mga al-muhsinun. Ano bang al-muhsinun? Yung bang anumang kabutihan na ginagawa mo, walang ibang dahilan bakit mo ginagawa, kung hindi only to please the Almighty Allah. Yan ang al-muhsin. Pumunta ka rito only to please the Almighty Allah. At gabi-gabi, bago ka matulog, sinasabi mo sa Panginoong Allah habang nakahiga ka, Ya Allah, alang-alang sa iyo, Panginoon ko, pinatatawad ko na po si Pulan 1, Pulan 2, Pulan 3, Pulan 4, Pulan 5. Kaya mo yan, kapatid? Dapat lang. Upang makamit mo ang pagmamahal ng Allah, pinipigilan mo ang galit mo sa iyong kapwa, pinatatawad mo ang iyong mga kapatid sa pananampalataya, gumagasta ka sa landas ng Allah na ang tanging dahilan only to please your Lord, the Almighty Allah, nang sa gayon makamit natin ang kanyang pagmamahal. Patungkol po sa pinipigilan ang galit, mayroong isang hadith si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alam natin, lahat tayo narinig natin ang hadith nito, patungkol sa ang tunay na malakas. Hindi yun kaya mong ina-out yung mama isang suntok lang. Hindi yun ang tunay na malakas sa Islam. Ang tunay na malakas, yung kaya mong pigilin ang sarili mo sa oras, sa mga sandali na ikaw ay nagliliyab sa poot. Yan ang tunay na malakas. Basa! An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa asyadidu bis-sur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Malapit-lapit na pagkahulugan. Ito po mga kapatid, ito ang totoong malakas. Kaya mong pigilin ang sarili mo kapag ikaw nagagalit. Basta ang malakas ay hindi yaong kayang talunin ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang lakas, kundi ang malakas ay yaong napipigilan niya ang kanyang sarili kapag nagagalit. Pinaka-authentic ko na hadith, Sahih Al-Bukhari, hadith number 6114. Ang mapanatili mo, kapatid, ang sarili mo na under control
sa mga sandali na ikaw ay nagliliyab sa galit. Isang palatandaan ng pagiging marangal ng pagkatao mo bilang Muslim. Isang dakila na lakas bilang Muslim. Ngayon, ito ang magandang balita. Bro, magandang balita ito mga brother. Pipremyuhan ka ng Allah ng magandang misis, hawri, nangagandahan kababaihan sa paraiso. Kapag kaya mong ilapat ang galit mo, kaya mong paputokin ang galit mo, kaya mong isambulat ang galit mo, ngunit hindi mo ginawa, pinigilan mo ang sarili mo. Ikaw bilang premyo ng Allah, unang tatawagin sa araw ng paghuhukom para ikaw ang unang pipili. Sino ang gusto mo na mapapangasawa sa paraiso? Allah. Take note kayo mabuti. Kaya mo, malakas ka, either physical power or financial power or political power or military power, kaya mo ilapat ang galit mo. Hindi lang naman ang paglapat ng galit ay suntok, physical. Pwede rin salita. Kaya mong alimurahin yung mama, yung ali. Walang makakapigil sa'yo, makapangyarihan ka. Pero pinigilan mo ang sarili. Anong sabi ng hadith? Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man kadama gaidan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamati hatta yukhayyirahu Allah min al-huri ma sya'a. Una kang tatawagin, bro. Ikaw na nabigilan mo ang iyong galit. Kaya mong ilapat ang galit mo. Ngunit pinigilan mo sarili mo. Hindi mo pinaputok ang galit mo. Una kang tatawagin. Sa araw ng paghukom. Hadith ko ito. Pinabasa ko. Para ikaw ang pumili. Maunang pumili. Sino gusto mong maging kabiyak sa paraiso? Basa ka. Ang sino man na napipigilan niya ang kanyang galit, bagamat may kapangyarihan siyang isagawa iyon, siya ang unang tatawagin ng Allah sa araw ng paghuhukom at bibigyan siya ng karapatan na pumili ng sino ng hawri na kanyang nanaisin. Hadith Abu Dawud, hadith number 4777 for your complete reference. Kung wala po ang puot at galit, hindi sana dumadalak ang dugo ng mga Muslim. Makikita mo, mayroong mga bansang Muslim na nagsi-civil war, nagpapatayan, Allahu Akbar. Dahilan sa mga galit at puot na yan, namamayan niya ang mga digmaan mismo sa mga lugar ng mga Muslim. At kung mapapigilan lang sana ang puot na iyan at galit, katulad ng binabasa natin hadith, may tatatag sana ang pagmamahala at malasakit ng Muslim sa isa't isa. Kailangan natin sa panahon ngayon ang pagmamahalan at malasakit ng mga Muslim. Bakit? Hindi kasi natin nakikita eh. Wala tayong kaalaman sa anong nangyayari sa Muslim world. Hindi naman tayo nagre-research. Anong nangyayari sa mga Muslim sa Rohingya, Muslim sa Myanmar, Muslim sa India, Muslim sa Kashmir, Muslim sa China, Muslim sa Afghanistan, Muslim sa Palestine. Hindi natin nakikita. Ano ba ang kaganapan nito? Para malaman ninyo, bakit kailangan natin magtulungan? Bakit kailangan natin na magmalasakit sa isa't isa? Bakit? Dalawang puwersa ang gustong durugin ng Islam at Muslim na hindi alam ng mga Muslim.
Dalawang pwersa. Niningitian ka ng dalawang pwersa ito kapag kaharap mo, nakangiti sa'yo. Ang kanilang mga alipores. Dalawang pwersa. Number 1, Crusaders. Number 2, Zionists. Dalawang pwersa. Paano nila diretsahan? Dalawang kanilang approach, direct and indirect, na pagtuligsa sa mga Muslim at Islam. Diretsahan na pagtuligsa sa mga Muslim sa pamamagitan ng invasion, sa pamamagitan ng pag-promote ng mga civil war. Pinopromote nila ang mga kudita, pinopromote nila ang mga gira sa mga bansang Muslim para ang mga Muslim magpatayan, or directly invasion, ini-invade na ang mga Muslim na bansa. Indirect approach. Paano indirect approach? Pakuutangin ang bansa mo. Bilyones na dolyares na hindi mo kayang bayaran. Kung tawagin, debt trap. Bitag ng utang. Para lang sa gayon, kayo, ang inyong ekonomiya, mahawakan. Once na ang ekonomiya ninyo, hawak ng mga dalawang pwersa na ito, lahat po apektado. Cultural affairs, military affairs, political affairs, diplomatic affairs, lahat kontrolado ang mga Muslim. Puro bahagang buntot. 57 Muslim countries na mga bahagang buntot dahil sa debt trap. Kaya kailangan natin magkaisa. Magiging epektibo sana ang mga manggagawa ng dakwah sa kampanya upang puksain ng droga, upang lansagin ng imoralidad, upang hintuan na ang mga paggawa ng kasalanan, upang lansagin ang mga Muslim na gumagawa ng syirk, gumagawa ng kufur, gumagawa ng bid'ah. Paano nila malalansag? May mga daiya, mga doa, mga makaalam sa tauhid, mga makaalam sa Islamic jurisprudence, mga makaalam sa Quran, mga makaalam sa Quran tafsir, mga makaalam sa hadith, ang gagaling sa Arabic. Ngunit mga bastos, walang respeto sa mga matatanda ulama. Alam ka naman kung sino. Kapatid, sa pananampalataya, paano natin magagamot ang sitwasyon ng sambayanan kung mismo ang gumagamot ay may malaking sakit? Dapat mga Muslim magkarirahan tayo. Hindi tayo magkakarirahan sa pagtatanim ng butil ng tuod sa kapwa Muslim, kundi dapat magkarirahan tayo sa pagtatanim ng butil ng takwa, dahil ang tanging makakapigil sa iyo, kapatid, sa sama ng loob mo sa kapatid mo, ay takwa. Hindi mo magagawa na supilin ang iyong pride laban sa kapatid mo kung wala kang takwa. Ito lang ang makakapigil sa Muslim hanggat hindi ito na itatanim sa ating mga kamalayan at hindi natin napapalago. Kailanman hindi mo masasabi kapag nakahiga ka, Ya Allah, alang-alang sa iyo, pinatawad ko na po si Pulan 1, Pulan 2, Pulan 3. Hindi mo yan makakawa kung wala kang takwa. Therefore, mga kapatid, magkarirahan tayo. Ito ang gano'n, ito ang solusyon. Magkarirahan tayo na makamit ang pagpapatawad ng Allah, makamit natin ang paraiso sa pamamagitan ng takwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Chapter 3 verse 133 Quran Al-Karim. At magmadali, ibig sabihin magkarirahan, magpakabilis tayo, magmadali at magmadali tungo sa pagpapatawad mula sa inyong Panginoon at sa paraiso na kasing lawak ng mga kalangitan at daigdig. Magkarirahan tayo para makamit natin ang pagpapatawad ng Allah at ng kanyang paraiso na kasing lawak ng langit at lupa na inilaan para sa mga mahintatakutin sa Allah. Pero pansinin ninyo ano nangyayari sa
sa kaunti lang na mali ng kapatid mo, para ka nang mabaliw sa galit. Wala namang Muslim na perfect. Well, sino ba sa atin ang perfect? Kung ang hinahanap mo na kaibigan ay perfect na kaibigan, kailanman wala kang magiging kaibigan. Lahat tayo may imperfection. Kung ang tinitingnan mo lang ay ang imperfection ng kapwa mo mangangaral at wala ka nang ginawa kundi mag-post na atake sa kapatid mo sa pananampalataya, kapatid, hindi ka ba nahihiya? Hindi ka nahihiya? Hindi ka man makapag-post ng aral sa Islam, mga magagandang aral sa Islam. Ang alam mo lang, pukusan, si Pulano, imperfection ng kapatid mo sa pananampalataya. Walang perfectong Muslim. Kung ang hinahanap mo perfectong kaibigan, kailanman wala kang magiging kaibigan. Lahat tayo may imperfection. Nalalason ng galit ang iman. Nalalason ng galit ikhlas, nalalason ng galit ang takwa, nalalason ng galit ang ibadah. At ano ang saysay ng kapayapaan? Na ito ang pinaka-core ng Islam. Kaya nga salam. Ang Islam ay salam, from the root word salam, peace. Na ano bang tinutukoy na kapayapaan? Ang tinutukoy rito na kapayapaan ng nilikha at ng manlilikha, kapayapaan ng nilikha sa kapwa nilikha. Paano natin makakamit ang ating kapayapaan sa ating manlilikha? Kung inaalagaan mo araw at gabi, nagtatanim ka ng kawayan. Alam mo yung kawayan? Pagtatanim ng kawayan, yung kawayan itanim mo, 50 years buhay pa rin. Hindi namamatay. Nanganganak. Nagtatanim ka ng kawayan. Ibig sabihin, ang puot mo pang lifetime. Paano natin makakamit ang mapayapa na relasyon natin sa Panginoong Allah? Paano natin makakamit ang mapayapa na relasyon sa ating kapwa? Na ito ang pinakaminsay ng Islam, kapayapaan. Kung sa kaloob-looban mo, puro puot ka. Galit. Kaunting imperfection ng kapatid mo. Allahu Akbar. Useless po ang mga ibadah. Ano ang saysay ng sambayan mo? Nangitim na ang noo mo sa kapapatirapa. Nangitim na ang noo mo sa kasusujud. Ngunit nanlilimahid rin ang iyong puso sa kaitiman ng puot sa iyong kapwa. Nangingitim ang noo mo sa kasusujud, pakitang tao. Ngunit ang puso mo nangingitim rin sa galit sa iyong kapatid. Nakatago na galit. Paano makakamit ang mapayapa na relasyon sa Allah? Totoo ito. Ang Islam ay realistic. Totoo na lahat tayo may galit. Sino ba naman ang? Pwede ka bang mabuhay na walang galit? Tao tayo. Mayroon ding emotion built in. Pwede kang masaya, pwede kang malungkot, pwede kang magselos, pwede kang magalit, pwede kang mapuot. Emotion, kasama sa emotion, galit. Ngunit mayroong patakaran ng Islam. Realistic ang Islam. Hindi na tinatanggal ang galit dahil imposible matanggal ang galit. Tao ka built-in yan eh. Pero mayroong regulasyon ng Islam. May patakaran ng Islam. Paano i-regulate ang galit? Paano? Lahat ng galit sa mundo umiikot sa 4 lang na kategorya. Kahit na ano pang klase ang galit mayroon ka, umiikot ang lahat ng galit sa mundo, umiikot sa 4 na kategorya. At dito sa 4 na kategorya, isa lang ang pwede sa Islam. Ano yung 4 na kategorya? Enumerate natin. Then balikan natin ano ang pwede sa Islam. Number 1 na kategorya. At i-double check natin yung ating mga sarili. Saan tayo nabilong sa 4 na kategorya nito? Pagkatapos i-correct natin ang ating mga sarili, doon tayo manatili sa dapat ay pwede sa Islam. Number 1 na kategorya. Matagal magalit at madali mawala ng galit. Ang haba ng pasensya, puro siya pasensya. Hindi siya nagagalit. Nakarinig ng mga pasaring, pasensya. Aba-haba ng kanyang
ng pasensya, matagal siya kumagalit, at kapag nagagalit siya, kaagad-agad nakikipagbati. Ito ang unang kategorya. Sino sa atin ang nabilong sa kategorya nito? Number 2 na kategorya. Madali magalit at madali rin mawala ng galit. Mga kaunting bagay lang nagliliyab ka agad. Sa bahay, mga kaunting bagay lang nagmumura na. Pero mamaya-maya nakikipagbati na sa kanyang mga anak. Mamaya-maya nakikipagbati na sa kanyang kaibigan. Sino sa atin ang ganyan? Madali magalit, madali mawala ng galit. Pangatlo, kategorya. Matagal magalit at matagal din mawala ng galit. Mahabang ka ng pasensya. Pasensya. Hindi nagagalit. Kahit na ano bang sabihin mo sa kanya, anong gawin mo sa kanya, hindi nagagalit. Pero once na magalit, kumanda ka. Lifetime. Nakaaway mo. Hindi mo makakabati. Sino sa atin ang ganito, mga kapatid? Number 4, last. Madali magalit at matagal mawala ng galit. Maliliit na bagay nagagalit, at kapag nagalit sa'yo, wala nang batian. Itong 4 na ito nabanggit sa hadith. Basa. Ang mga inapo ni Adam ay nilikha na iba't iba ang uri. May iba na matagal magalit at madali mawala ng galit. May mga taong madaling magalit at madali rin mawala ng galit. At may mga taong matagal magalit at matagal din mawala ng galit. Mag-ingat! Ang ibang tao ay madali magalit at matagal mawala ng galit. Hadith at Tirmidhi. Okay. Balikan natin yung tanong. Natural, tao ka. Hindi ka naman robot. May damdamin ka. Hindi ka anghel. Meron kang emosyon. Nagagalit ka minsan. Tao ka. Built-in ang galit. Pero mayroong regulasyon ng Islam maging sa galit. Saan sa 4 na kategorya pwede natin yakapin? Para kahit nagagalit ka, kinalulugdan ka ng Allah. Saan sa 4? Pasagutin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makinig! Ang pinakamabuting mga tao sa mga ito ay ang yaong mga matagal magalit at kaagad-agad ay nagtatauba. Hadith at Tirmidhi. Mahaba ka ng pisi, hindi agad nagagalit. Laging pasensya. At kapag nagalit, agad-agad humingi ng tawad sa Allah. At agad-agad nakikipag-reconcile. Ito ang Islam. Ito ang pasado sa Islam. Ito ang uri ng galit na palalaguin natin sa ating mga sarili. At ano naman ang klase ng galit na pinakamasama? Na dapat walang sino man sa atin na mabilong sa kategorya na ito. Pasagutin natin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamasama sa mga ito ay ang mga yaong madali lang magalit, ngunit ang tagal mawala ng galit. Mga tao na hindi marunong magpatawad. Kapag nagalit sa iyo, kahit amu-amuhin mo pa, puntahan mo pang bahay niya, amu-amuhin mo, wala, iiwasan ka pa rin. Abangan mo sa masjid, amu-amuhin mo, iniwasan ka pa rin. Ano ba rusa? Sa mga ayaw makipagbati, mga Muslim na sobrang tataas ng pride. Tingin niya sa kanyang kapatid ang baba. Anong parusa? Katulad, nabanggit sa hadis, katulad ng kumakain ng riba. Ang Muslim na ayaw makipagbati ay katulad ng kumakain ng riba. Ang kanyang tiyan pinapasukan ng apoy. Kaya sino man sa atin, mga kapatid, ang gusto kang batiin ng kapatid mo, makipagbati ka. Dahil kapag hindi ka nakikipagbati, yung kapatid mo, nakuha niya ang gantimpala. Ikaw, nakuha mo ang apoy. Ngumiti, hindi mo magawa. Kapag nasalubong mo sa daan, lumiliko. Kapag na-corner mo, ngingiti, hindi ka ngitian. At kung ngitian ka man, ngiting plastic. At kapag kinawayan mo ang kamay niya,
ayaw makipagkamay. At kapag pinilit mo, ang kamay niya ang lambot-lambot. Ano bang hikmah? Ano bang hikmah ng paglalapat ng palad? Itong palad na ito, may kuryente, mayroon itong energy. Once na naglapat ang dalawang palad ng dalawang Muslim, kuryente po na neutralize ang puot mo sa kapatid mo. Once na naglapat ang inyong mga palad, na neutralize ang galit mo sa kapatid mo. Ganito ka-powerful ang kuryente ng palad. Wala kang kuryente, wala kang energy, walang kabuhay-buhay. Pag nilaman mo, akala mo patay ang nilalaman mo. Nasaan ang reconciliation? Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, ano ang aasahan natin na tagumpay? Kung patuloy na panalo si Satanas. Sabi ko kanina, hindi siya nagmatagumpay. Naudyo ka ng Muslim na sumamba sa Black Nazareno. Hindi niya naudyo ka ng Muslim na sumamba sa ribulto, sumamba sa buwan, sumamba sa araw. Ngunit tagumpay na tagumpay si Satanas na itanim sa puso ng Muslim ang puot at galit sa kapwa. Allahu Akbar. Samba ka ng samba. Gawa ka ng gawa ng good deeds. Kaso, sabi ng hadith, suspendido. Araw-araw, iniaakyat ng mga malaika sa langit ang ating mga gawain, ating mga ibada. Ngunit kapag ang magkagalit, hindi nagbabati, after 3 days, hindi nagbabati, hindi iaangat ang inyong mga ibada, samba ka ng samba, suspendido ang inyong mga ibada, hanggat hindi kayo nagbabati. Allahu Akbar. Sayang, pag hinayaan mo ang iyong mga ibada, kapatid. Pairalin na natin ang totoong kapatiran. Ano ba ang totoong kapatiran? Sa Islam, mas powerful ang kapatiran sa iman, kapatiran sa pananampalataya, kaysa sa kapatiran sa dugo. Dahil ang kapatiran sa dugo, hindi ka maililigtas sa impyernong apoy. Ngunit ang kapatiran sa iman, maililigtas ka sa impyernong apoy. Mas mahalaga, kaya pairalin natin, patatagin natin, palakasin natin ang tunay na kapatiran. Anong sabi ng Allah? Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Chapter 49 verse 10 Quranul Karim. Katotohanan, ang tunay na mga magkakapatid ay yaon lamang mga nananampalataya sa Allah. Kaya't gumawa ng pakikipagbati sa inyong mga kapatid at matakot kayo sa Allah upang kayo ay kanyang kahabagan. Hindi darating ang habag ng Allah kung wala kang awa sa kapatid mo. Hindi darating ang mercy, rahma ng Allah, kung ang pinaghahari natin sa ating mga sarili, pride, puot, sama ng loob. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, kung talaga na seryoso tayo sa ating paghahangad na makamit natin ang habag ng Allah, mercy ng Allah, awa ng Allah, pairalin natin ito mga sumusunod. Number 1, matutunan natin araw-araw na burahin sa ating mga puso ang galit sa kapwa.
tandaan natin mamayang gabi. Kapag nakahiga ka na, lahat ng kagalit mo, ibalik mo sa alaala, i-flashback mo sa isip mo, lahat ng kasamaang loob mo. Then, sabihin mo sa Panginoong Allah, Ya Allah, nang alang-alang sa iyo, kahit masama ang loob ko, Ya Allah, pinagsabihan ako ng ganito, pinagsabihan ako ng ganito, ganyan, ginawaan ako ng ganito. Kahit, Ya Allah, masama ang loob ko sa Kanya, alang-alang sa iyo, Panginoon ko, pinatatawad ko na po si Fulan. Allahu Akbar! Matutulog kang nakangiti at gigising kang nakangiti. Number 2, araw at gabi, matutunan natin magmalasakit sa kapwa. Pag nakita mo yung kapatid mo na nagdurusa, kahit dua man lang, dua, nakita mo ng mga kapatid mo na nagdurusa sa Gaza, hindi ka nakatulong, sikreto, magtahajjud ka, magdua ka, ipagdua mo ang kapatid mo na nagdurusa. Ganito kalakas na maitatanim sa puso mo ang pagmamahal mo sa iyong kapatid sa pananampalataya. Number 3, isipin natin ang bawat isa ay kaagapay, kaalyado, katulong ng bawat isa. Ito ang utos ng Allah. Basa. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Chapter 9 verse 71. Ito ang kailangan natin. Ito. Ang mga mananampalataya, kalalakihan at kababaihan ay mga awliya sa isa't isa. Anong ibig sabihin ng awliya sa isa't isa? Ibig sabihin, mga kaagapay, mga katulong, mga kaibigan, mga tagapagtanggol sa isa't isa. Hindi yung kinasusuklaman mo yung kapatid mo. Kasi hindi mo katribo. Dagdag pa. Itinuturo nila sa mga tao ang al-ma'ruf, lahat ng kabutihan na ipinahintulot ng Islam, at ipinagbabawal nila sa mga tao ang al-munkar, lahat ng kasamaan. Isinasagawa nila ang salat at nagbibigay ng zakat at sumusunod sa Allah at sa kanyang sugo. Kahahabagan sila ng Allah. So ito ang kailangan natin mga kapatid sa pananampalataya. Kung talagang gusto natin na tayo po ay kahabagan ng Allah, hindi dumating sa atin ang kanyang mga kapahamakan, hindi dumating sa atin ang kanyang mga fitna, ang kanyang mga kaparusahan, ang dumating sa atin ay ang habag ng Allah. Ito, binasa natin na ayah. Pairalin natin sa ating mga sarili.